Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Huwag daw magpadaya. Hindi pwedeng ganun na lamang ang Diyos. Hindi pwede siyang libakin. Hindi siya pwedeng ignoren kung anong itinanim siyang aanihin. Happiness doesn't fall from nowhere. Ito ay inaani, bunga ng pagtatanim, ng tamang mga gawa at pag-iisip. Kung masaya kaya ngayon, you did something right, you thought of something rightly sometime in the past. Kung malungkot ka ngayon, you did something not right, you thought of something not right, unless the principle of minalas ka o sinuwerte ka, the principle of time and chance, suddenly happened in your life. Ang mga tao gustong laging maging masaya. Pero anong ginagawa mo para ka maging masaya? Yan ba'y lalaglag na lang mula sa langit? O itinatanim ba para umani ng kasiyahan? You want to harvest happiness? Plant happiness. Because Galatians 6:7 says, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong tinatanim ng tao, siya niyang inaani. Now, how do you plant happiness? So you will harvest happiness. Love God. Trust in God. Delight in God. At yan ang isang number one step para sumaya sa buhay. Not necessarily delight in corporate religion, trust in corporate religion. That's no guarantee. Because God is not always equal to and is never equal to corporate religiosity. Corporate religion can estimate for us the teachings of God. Corporate religion can teach, can share, can inspire, can guide, but it's not equal to God. So huwag tayong mabara doon sa religion lang, sa religiosity lang, dapat makadiretso tayo to God. Psalm 37:4. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And here, the take delight in the Lord means do things God's way. And God's way is by way of natural law. And God's way is by the Jesus way. Dahil si Jesus ang binigyan ng kapangyarihang ipakilala ang Diyos. Sa pamamagitan niya, nagpakilala ang Diyos. So you want to be happy? You want to receive from God the delights of your heart? Take delight in the Lord. Do things God's way. Do things the Jesus way. Kasi hindi naman lahat ng religiosity na tinatawag nilang God's way, Jesus way. Maraming ang kakontra pa ng Jesus way. So how can you receive the delight of your heart from God? Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So nagtitiwala sa Diyos, sa pamamaraan ng Diyos. And obviously, hindi naman napakaganda ng naging pagpapakilala ng Israel sa Diyos, kaya si Jesus ay kinailangang manindigan at ipakilala ang Diyos sa tamang paraan. Kaya nga sinabi sa John 1, all the goodness and all the kindness of God was revealed through Him. Psalm 19:8, the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na mapaghiwalay natin yung mga precepts and teachings of religion and the teachings and precepts of God. Because there are times when religion teaches the correct precepts and teachings of God, but there are times when that's not happening. When the teachings of religion actually go against the teachings of God as revealed through Jesus. For instance, when religiosity is too legalistic, masyadong Pharisaic, therefore, hindi na yun Jesusness. Therefore, hindi na yun ang pamamaraan ng Diyos na kanyang inibig na makilala ng mga tao, kaya si Jesus ay pinagpala at ipinakilala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, screen all precepts and commands through the Jesus filter. Anong ibig sabihin natin? Na lagi natin inuulit-ulit? Lahat ng katuruan, lahat ng kautusan, lahat ng gusto nating ipamuhay, ituro, i-share sa iba,
Gusto nating i-observe sa ating buhay, mga kautusan, mga gawain, mga tradisyon, mga ritual, lahat yan, salain sa Jesus filter. At tulad na makikita natin sa lagi kung ipinapakitang simplified illustration, kung ang salaan ay may mga butas, syempre yung kasya lang sa butas na naglulusot. At kung yan ay Jesus filter, yun lang kasya sa mga butas ni Jesus ang lulusot. Yun lang nakakonforme sa kanyang standard, sa kanyang mga patakaran. Kaya lahat ng katuruan, padaanin sa Jesus filter. Lagi mo isipin, ito ba ituturo ni Jesus? Ito ba itinuro ni Jesus? Ito ba pinayagan ni Jesus? Ito ba pinigil ni Jesus? Ito ba minodify at pinalitan ni Jesus? Because Jesus came to destroy the law of Moses to set people free. Kung ang lagi mo ipinipilit yung law, di hindi yan papasa sa Jesus filter. Well, of course, may mga parts of the law na papasa. Yung mga loving, yung mga kind, pero may mga parts of the law na hindi loving. Yung mga batuhin mo ang kapwa mo, dalawa kasalanan siya, patayin mo siya, hindi yan papasa kay Jesus. So, i-filter ang lahat kay Jesus. At yung mga hindi papasa sa teaching ni Jesus, ilagay na lang sa file, isa-isang tabi, kasi dumating na si Jesus to destroy unjesusness, to destroy ungodliness. And what is godliness? As expressed through Jesus. God as explained, God as made visible through Jesus. Proverbs 16:20, whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. So trust in the Lord, not in other personalities, not in other teachings, but in the Lord, our Lord God. At ang pagpapakilala ng Lord God, perfect through Jesus. Siyempre, doon sa mga nauna kay Jesus, mga propeta, mga teacher, may pagpapakilala rin ng Diyos. May makurang ka rin makukuha about God. Pero kung yung pagpapakilala nila, perfect na, tama na, ba't pa ipinadala sa Jesus? Para itama yung mga hindi tamang pagpapakilala. At ituloy yung mga tama. Kaya dapat nga salain Kasi may makukuha ka rin namang patuloy na pwedeng paniwalaan at ipamuhay kasi pumapasa sa Jesus filter. Ecclesiastes 2:26, to the person who pleases Him, who pleases God, meaning who do things God's way, and God's way is by natural law, and by the Jesus way, God gives wisdom, knowledge, and happiness. You want to be happy, you've got to observe natural law. God is the author of nature. God's will ang nakalabas sa will expressed through nature. Pero yung mga mag-e-exercise ka ng super faith, hindi ka kakain, tapos gusto mo buhayin ka ng Diyos, bigyan ka ng lakas. Hindi ka mag-aaral, tapos gusto mo pumasa ka sa exam. Hindi ka magtatrabaho, tapos gusto mo providean ka ng Diyos sa mga pagkain at mga pangangailangan mo. You are going against natural law. Because natural law says, you harvest what you plant. And when you go against natural law, you go against the lawgiver, who is God. Therefore, when you don't respect natural law, you are not godly. Kahit ka madadasalin, kahit ka religyoso, kahit sa ulo mo lahat ang verses, at kahit wala ka nang ginawa kundi magkakanta ng mga hallelujah, when you don't respect natural law, you are not obeying God, you are going against God. Because God is the author of natural law. Yung hindi ka naggagamot pero gusto mo gumaling ka. Hindi ka kakain ng masustansya, hindi ka kakain sa tama. Dahil gumagawa ka ng religious activity, tapos pag nagkasakit ka, magtataka ka dyan. Pagka hindi ka naging masagana sa buhay, dinaan mo lahat lakadadasal, kagaganito, kagaganon. Pero wala kang hanap buhay, wala kang income, tapos sasabihin mo, God will provide, tapos hindi ka nabigyan, magtatampo ka sa Diyos. You've got to do it the natural law way because God is the author of natural law. How else do you plant happiness? So you'll harvest happiness. Put others before yourself, above yourself. Merong sinasabi ang science tungkol sa pagbibigay. Making others happy benefits your heart, mind, and feelings, and even thoughts. When people give to charities, it has been studied, it activates regions of the brain associated with pleasure and trust, creating a warm glow effect, also known as giver's glow. Yan ay napag-aralan ng maraming branches of science. Yung mine-measure nila ang nangyayari sa iyong brain, sa iyong mga blood pressure, sa iyong buong katawan. At yun daw gumagawa ng mabuti sa kapwa, nagkakaroon ng giver's glow. Pagka, siyempre, ang pagbibigay ay taos-puso.
Bumubuti ang iyong kalusugan, sumasaya ka, and it becomes good for your health. Acts 20:34-35. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At marami nagtatanong, namimiloso po, paano naman ako naging mapalad? Ako na ngayon nawalan. Siyempre, ang mapalad yung tumanggap. Why will it be more blessed to give than to receive? Wala naman ako natanggap. Ayan, even science tells us. Pag heartfelt, pag taos puso, pag totoo ang pagbibigay, ang effect niyan sa iyong blood pressure, ang effect niyan sa iyong emotion, ang effect sa iyong kalusugan is to your benefit. So the giver is the recipient. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So gusto mong sumaya, maging mapagbigay ka. Kasi merong saya na tanging ang mga givers lang ang nakakaranas, nakakaalam at nakaka-enjoy. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Bakit na naman? Para ka sumaya ay maging mapagbigay ka. Bukod dun sa nakikinabang ang iyong health, ang iyong emotion, ang iyong spirituality, meron pa rin isang law at work. The law of balances. Because the universe works in perfect balance. Hindi pwedeng may debit, tapos may credit, tapos walang zero balance. Kailangan balance yan. So, ang mapagbigay, tumatanggap. Ang malaking magbigay, malaki ang tatanggapin. Yung malaki ang bait, malaki rin ang kabait ang tatanggapin niya. Because a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. You want to be refreshed? Unahin mong i-refresh ang iyong kapwa. Hindi papayag ang universe na hindi mag-balance, hindi papayag ang universe na may utang siya sa iyo. Sino man, ano man ang ginawa mong mabuti sa kapwa, ibabalik sa iyo ng universe. Mas marami pa. Because God is no man's debtor. Hindi papayag ang Diyos na may utang siya sa tao. Kaya pag nagbigay ka sa iba, nagbigay ka sa nangangailangan, di ba? Sabi ni Jesus, ang sabi ng Diyos, pag nagbigay ka sa mga nangangailangan, sa akin ka nagbibigay. Therefore, pag nagbibigay ka sa nangangailangan, nagbibigay ka sa mga mabubuting gawa, nagbibigay ka sa Diyos, papayag ba ang Diyos na ikaw ang giver at hindi siya? Therefore, ibabalik niya lahat. Kung hindi man niya ibinalik agad, nauna na siya nagbigay, kaya ka nga nakakapagbigay. Kaya, you want to be happy? Be a giver. Be a generous person. Give to very good works. Give to deserving people. And also give to needy people who may not be deserving. How else do you plant happiness so you will harvest happiness? Pursue and keep peace. Dapat ang lagi mong hinahanap ay kapayapaan with other people, katahimikan sa workplace, katahimikan sa neighborhood, kapayapaan with family, kapayapaan with everybody na pwedeng gumawa ka ng kapayapaan. Because peace brings about happiness. Proverbs 12:20, those who promote peace have joy. Proverbs 15:30, light in a messenger's eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones. You want to be healthy? You want to be happy? You want to plant happiness? Plant good news in people's hearts. Plant good news in your own heart. Do not dwell on bad news. And do not be a news reporter from hell. Yung gusto mong sumaya, di ba? Magpasaya ka ng kapwa. Kasi yung ginagawa mo sa kapwa, babalik sa'yo. Pero kung hindi ka nagpapasaya ng kapwa, in fact, nagpapalungkot ka, nananakit ka ng kapwa, di sasaktan ka rin ng universe o ng ibang tao. Hindi ka nagpapasaya, di wala rin magpapasaya sa'yo. Bakit may mga taong tuwang-tuwang sila ang tagapagdala ng bad news? Yung pag may namatay, sila agad ang kauna-unahang magkakalat ng balitang may namatay. You really enjoy bringing this news to people? Ako, sa ganyan, kung hanggang maaari lang sana, hindi ako ang pagmula ng balita. Hindi na ako nagbabalita. Because I don't want to be the bearer of the sad news. Tuloy ito yung makikita ng tao, may text ka sa kanila, may message ka, sabi na, bad news na naman ito. Kasi itong taong ito, mahilig magdala ng bad news. Bakit may mga taong hilig mag-share ng mga nakakatakot, mag-share ng mga nakakagulo, nakakagalit? Sinisira nyo ang emosyon ng iba, di may sisira din sa emosyon nyo because you harvest what you plant. Kung pwede natin ipagtanggol ang kapwa mula sa bad news na hindi naman niya kailangan malaman to survive, ipagtanggol na lang natin.
Bago tayo mag-share ng bad news, ng sad news, ng scary news, itanong muna natin, kailangan ba niya itong malaman para siya maiiwas sa gulo, para siya magkaroon ng buhay? O hindi naman kailangan. So kung hindi kailangan, bakit ko pa siya guguluhin? Bakit ko pa siya tatakutin? For instance, do not dwell on bad news. You want to harvest happiness? Plant happiness? Seek and practice wisdom. Because wisdom is happiness. Proverbs 3:18, wisdom is a tree of life to those who embrace her. Happy are those who hold her tightly. Magpakatalino. Kasi mas malapit sa matalino ang kaligayahan, ang kasiyahan. Yung tunay na katalinuhan, hindi yung katalinuhan na ginagamit para mangaway, katalinuhan na ginagamit para magmalaki at magyabang. Yung tunay na katalinuhan kasi ang bunga nun sa tao, nalalaman niya ang mga tama niyang dapat gawin, ang mga tama niyang dapat itanim para siya ay sumaya. 1 Kings 10:8. How happy your people must be. How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Pagka ang hari, ang leader, ay matalino, sabi nila, napakaligaya naman at mapalad ng mga nasasakupan mo. Kasi araw-araw naririnig nila yung karunungan na nakakapagpatalino, na nakakapagpasaya ng buhay, nakakapagpagaan ng mga bigatin. So, ang katalinuhan, nagpapasaya. So, gaano naman tayo katalino? Gaano karami ang alam natin? Dinadagdagan pa ba natin yan para mapili natin kung ano talaga ang necessary sa buhay at hindi naman necessary? How do you harvest happiness? Plant happiness. Be grateful. Ang mga taong mapagpasalamat, mas masaya. Ang mga taong tumatanaw ng utang na loob, mas masaya. Bukod dun sa practical reason, na pag may pagpasalamat sila, baka mabigyan sila uli. Pag sila ay grateful, baka magawan ulit sila ng mabuti. Pero meron pang isang dahilan, and the sciences are telling us and explaining why grateful people are happy. There were groups of volunteers who kept weekly journals focused on a single topic. At ito ay isang experiment. Yung isa ang nire-record nila, events. Yung group 2, ang nire-record nila everyday, mga hassles, problema ng buhay. At yung group 3, ang nire-record nila, gratitude. Mga dapat nila ipagpasalamat, mga ikinatutuwa nila, ganon. This group on gratitude reported feeling more optimistic and satisfied. Fewer physical symptoms of discomfort were experienced by them, from runny noses to headaches. Mga ganyang eksperimento marami sa social sciences, maging sa mga health sciences. Sabi ng Psalm 103:2-5, Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ang mapagpasalamat, ang mapagpuri sa Diyos, mapagpasalamat at mapagpuri sa kapwa, mapagpasalamat para sa mga nangyayari at pati sa mga hindi nangyayari, may himalang nagaganap sa kanilang buhay na naiintindihan ng science. Kaya nga science is God's last prophet, because science explains what used to be unexplainable. Naintindihan na nila yung mechanics that happen in the physical world. At pagka ang tao ay mapagpasalamat, masayahin, tumatanaw ng utang na loob, maraming nangyayari sa kanyang isip, sa kanyang katawan, maging sa kanyang blood chemistry na nagpapasaya sa kanya. Aside from the practical benefit of being thankful, na natutuwa sa iyo yung mga tao, lalo kang tutulungan, lalo kang bibigyan. Kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka marunong tumanaw, hindi ka marunong magsukli, kakadalaan ka. So, kumukonti ang magiging source of happiness mo. Galatians 6:7, you cannot fool God, so don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. If you plant goodness, you harvest goodness. If they plant gratitude, they will harvest its fruit. Another way to plant happiness, get and keep connected with the right people. Invest in good relationships. Because good relations keep us happier and healthier, at marami na rin mga social experiments, medical experiments,
psychological, psychiatric experiments that confirm that. Proverbs 27:9, perfume and incense bring joy to the heart, and pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. So pagka meron kang marami mga kaibigan, kahit hindi marami, pero quality, yung kanilang mga advice, mga salita nila, nagpapagaan ng buhay, nagpapasarap ng buhay. Proverbs 14:7, stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. So invest in good relationship with good people, hindi with foolish people, hindi with bad people who will ruin you and ruin your personality. At syempre pa, enjoy life with people you love. Ecclesiastes 9:9. Enjoy life with your wife, or of course its equivalents, whom you love all the days of this life. Sino ang mahal mo? Sikapin mo na siya ang kasama mo, kasalo mo sa buhay. Kaya ipinaglalaban yan. Maghihiwalay ba kami, maglalayo, pero mas maraming kita? O konti lang ang kita, pero magkasama kami? You've got to do the math. Kung alin ang tunay na mahalaga at magiging mahalagang factor sa buhay mo para ka sumaya. How do you plant happiness? Get rid of anger and hatred. Luma na yan, pero i-apply na natin. Please lang, di ba? Alisin na natin yung galit, yung hatred, lalo medyo matanda ka na. Tama na. Hindi ka pa ba nakakakota sa galit? Lagi ka pa rin magagalitin, matatampuhin, marami kang sama ng loob, marami kang hinanakit. Tama na yan. Kasi, pag nag-iisip ka ng masama laban sa kapwa, may nararamdaman kang masama laban sa kapwa. Kaya may gawin kang masama sa kanya, meron pa rin masamang effect sa'yo. Psalm 37:8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. It leads only to evil. Huwag daw magalit, huwag mapuot, at huwag magmaktol-maktol dyan. Ang kakawian lang yan, masama. Ephesians 4:31-32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Marami pa pang pwedeng gawin para sumaya. Marami pang butil at buto ng kasiyahan na pwedeng itanim para umani ng kasiyahan at kasayahan. But for now, yan munang 7 yan. Magawa lang natin siguro kahit kalahati yan. Ang laki-laki na ng tataas sa ating happiness quotient. Paano pa kung ginawa natin lahat at dinagdagan pa natin? Tandaan mo, malungkot ka because somewhere along the way, nag-isip ka, may ginawa ka na ang ending yung lungkot mo ngayon. Masaya ka dahil somewhere along the way, may inisip ka, may ginawa ka, may itinanim ka na ang bunga ay yung kaligayahan mo ngayon. At habang tayo ngayon ay andito sa present na ito, nagtatanim pa rin tayo para sa bukas, para sa next week, next month, next year, sa mga darating na panahon. Anong itinatanim natin? Happiness ba? O loneliness? Nag-i-invest ba tayo to be happy? Or foolishly investing to be lonely at the end? Or in the end? Ano talaga ang itinatanim natin? Tandaan nyo, ang inaani, yun kasi ang itinanim. Consciously, prayerfully, wisely, plant seeds of happiness so that you will harvest fruits of happiness in your life. God bless us all.